Wisconsin, United States. Ang estado na kilala sa kanilang water park, iba't ibang mga outdoor recreation ideas, Milwaukee Bucks, Green Bay Packers, at higit sa lahat, ang Wisconsin ay kilala sa kanilang malawakang pag-produce ng mga cheese. But in the year 2016, ang payapa at magandang estado na ito ay napalagay sa hindi kanais-nais na balita nang maganap ang isa sa pinaka-hindi inaasahang heist sa buong kasaysayan. Naglaho ang 20 toneladang cheese na parang bula. Sa isang kisap mata, tinangay ng mga magnanakaw ang masasarap na kesong ito. Diba? Sino ba naman ang mag-aakalang, pati ba naman ang dairy industry ay tatargetin ng mga magnanakaw? Magkakasamang napakamot sa ulo ang mga dairy farmers, cheese lovers, pati na rin ang pulis dahil sa nangyaring pagnanakaw. Anong klaseng cheese ba kasi ang tinangay ng mga magnanakaw na tila napakasarap at napakamahal upang pagplanuhang tangayin ng sobrang metikuloso? Ang cheese na ito ang tinaguriang King of Cheeses, ang Parmigiano Reggiano. Para sa mga may alam sa keso, maaaring masabing pareho lang naman ang Parmigiano Reggiano at ang Parmesan cheese. Ngunit para sa mga Italians, malaki ang diferensya ng dalawa. At ang tinuturing ng mga Italyano na tunay na Parmigiano Reggiano ay ang mga na-produce galing sa kanilang bansa mula sa Bologna, Reggio Emilia, Mantua, Modena o Parma. Sa sobrang importante ng halaga ng kesong ito, ay madalas itong itago sa mga bank vaults. It was estimated to be 200 million worth of Parmigiano Reggiano ang nakatago sa mga Italian bank vaults upang itabi ang mga ito. Ngunit sa kabila nito, walang nakapigil sa mga magnanakaw na tangayin ang 20 toneladang Parmigiano Reggiano sa Wisconsin. Ito ang nagmarka sa biglaang pagpasok ng cheese sa mundo ng krimen mula sa payapang mga dairy farms sa Italy papunta sa mga busy na warehouses sa US. Ayon sa report sa Marshfield, Wisconsin, nangyari ang isa sa mga heist where 41,000 pounds of cheese ang na-hijack ng mga magnanakaw mula sa trailer truck na sinasakyan nito. Naglaho na parang bula ang mga keso. A year after, a 46,000 worth of cheese in Oak Creek City, Wisconsin, ang natangay ng mga magnanakaw. Sa kabila ng mahaba at masusing investigasyon ng mga pulis sa kaso ng mga nawalang keso, ay hindi na na-recover ang mga nanakaw na Parmesan cheese. Hindi maikakaila na paborito ng karamihan ng Italian Parmigiano Reggiano para sa bawat cheese lovers, pati na rin para sa mga kriminal. Sa Modena, Italy, a gang was caught stealing a 785,000 worth of Parmigiano Reggiano. Ang heist na ito ay umabot ng 2 taon bago mapigilan ng mga otoridad. Ayon sa Consorcio del Formaggio Parmigiano Reggiano, it was estimated to be 3 million worth of cheese ang ninanakaw sa Italy bawat taon. At ang numerong ito ay sa Italy pa lamang, hindi pa kasama ang mga nananakaw sa iba pang mga bansa. Ang ibig sabihin ay napakaraming lasagna ang kinukulang sa ingredients bawat taon. Ang mga cheese matapos tangayin ay ibinebenta ng mga kriminal sa black market, kung saan pati ang organized crime ay sumali na rin sa negosyong keso na mula sa pagnanakaw. Ang mga Italian mafia, gaya ng Cosa Nostra at Camorra, ayon sa report ay sinusubukan na ring humabol sa paghakot ng mga nakaw na cheese dahil sa ganda ng bentahan ng mga keso sa black market. It was estimated to be 300,000 blocks of cheese, or roughly 200 million worth of cheese, ang itinatago ng mga sellers sa mga secured vault upang protektahan ang kanilang mga keso dahil sa banta ng pagpasok ng organized crime sa eksena. Ang problema, kahit na protektado na ng mga secured vault ang mga cheese, ay hindi pa rin sapat ang mga ito para sa iba. Hindi lamang sa Italia talamak ang pagnanakaw ng cheese. Amsterdam, Netherlands, 2022. Approximately 3,550 pounds of cheese, estimated worth of 23,000, was robbed. Isa ang pagnanakaw na ito sa Amsterdam sa mga nagsisilbing halimbawa ng cheese heists gone global. At hindi lamang mga metikuloso at malalaking heist ang nagaganap sa mundo ng pagnanakaw ng keso. Sa Amsterdam Cheese Museum, naganap ang isang kengkoy na pagnanakaw ng cheese slicer. Ang cheese slicer na ito ay nakadisplay sa museum dahil sa taglay nitong platinum at diamond coating.
Habang sa Wisconsin naman, nahuli ang isang gang ng mga magnanakaw na nagbebenta ng kanilang ninakaw na 70,000 pounds of cheese worth only $1 per 1 pound. Patunay ito na masyado nang naka-highlight para sa mga kriminal ang cheese business. At gagawin nila ang lahat upang makapasok sa mundo ng cheese robberies. Karamihan sa atin ay alam na mabisang pampalasa sa pagkain ng mga keso, ngunit iilan lang ang nakakaalam na umaabot na sa kritikal ang lagay ng mga cheese business sa buong mundo dahil sa mga robberies. Ang pagnanakaw sa mga dekalidad na keso, gaya ng Parmigiano Reggiano at Muenster, ay maituturing na malaking kalbaryo, hindi lamang para sa mga cheese producers, ngunit pati na rin sa buong food supply chain. Ngunit hindi rin madali ang kumita sa mga ninakaw na cheese. Bawat blocks ng keso ay merong traceable code, dahilan kung bakit mahirap itong ibenta sa labas ng black market, ngunit sa tulong ng mga malalaking kriminal sa mundo ng krimen, pati na rin ang mga organized crime, ang pagnanakaw ng keso ay nananatiling malakas. Halimbawa na lang ay ang Oak Creek, Wisconsin cheese heist na hindi na naibalik ang mga nanakaw na keso at wala rin maituring na mga suspect para sa kaso hanggang ngayon. Ang paglaki ng global cheese demand ay patuloy pa rin, ngunit kasabay nito ay ang paglakas ng mga krimen patungkol sa mga keso. Ang mga nasa dairy industry ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga otoridad upang mapalakas ang kanilang depensa laban sa pagnanakaw sa kanilang mga cheese. Kaya naman sa susunod na maglagay ka ng parmesan cheese sa iyong pasta, sana ay ma-appreciate mo ang value nito sapagkat malaking laban ang kinakaharap ng mga gumagawa ng parmesan cheese na hindi alam ng karamihan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. Ingat sa mga kriminal na paggalagala sa labas.